Hiram tayo ng video kay Boss Dada TV mag-ano tayo, like and share, mag-subscribe po tayo sa kanya. Boss Dada TV, like and share mag-subscribe po tayo sa kanya. Panoorin natin to BP Sara versus Yusek Claire Kahiya daw na maging anak ka ng magnanakaw ng pinakakurap. Gago ka ba? Pwede ba naman na si Inday Sara maging anak ng pinakakurap 6 na taon lang nagsilbi si Pangulong Duterte, wala pa siyang kaso ng korupsyon at ang ganda-ganda pa ng Pilipinas. Ang dami pang pandemic, walang masyadong nangamatay, tapos pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung infrastruktura. Kung di ka ba naman tanga? Nung panahon ni Marcos Sr., 20 plus years siyang namuno, puro pagnanakaw ginawa niyan. Guilty sa plunder yan. Pati yung nanay, si Imelda, guilty sa plunder. Mga magulang ni Bongbong Marcos magnanakaw. Tapos ngayon may kaso rin si Bongbong Marcos ng pagnanakaw sa Pilipinas, pati yung anak niya si Sandro at yung pinsan. Tapos sasabihin mo na mas nakakaya si Inday Sara. Gago, ang nakakaya Claire Castro, yung alam mo na magnanakaw, yung mga amo mo, pero pinalilinis at pinababango mo pa rin yung papel nila. Mahiya ka naman, Yusek Claire Ang kapal ng mukha mo. Sino bang yung tatay ni Bangag. Yung senior, yung Bangag na addict sa cocaine. Sabi ni Amy Marcos, most corrupt yung tatay. Yung senior na Marcos, nasa Guinness Book of Record, nasa buong mundo, buong mundo, kupal ka. Tigas ng mukha mo, pinagtatanggol mo yung Bangag mong amo. Hayop ka talaga. Hindi mo nakikita yung kurap sa gobyerno ng amo mong Bangag. Hayop ka. Kupal ka talaga, tigas ng mukha mo. Hayop ka talaga. May karma din yan. Ang masama, the reason why Bongbong Marcos has this negative na mga trust ratings, it's because of you. Napakabobo lang talaga ni Bongbong dahil akala niya yung ginagawa ni Yusek Claire Castro ay nakakatulong sa kanya. Hindi niya alam na yung ginagawa ni Claire Castro is lalong iniinis ng pagmumukha nito yung taong bayan at lalong nang gigigil. Kaya putyang spaghetti, pababa ng pababa yung rating niya. Ngayon nag-aaway itong dalawa. Sa awayan nitong dalawa, tinan mo sinabi lang ni Inday Sara, kasimple. Sabi lang ni Inday Sara, tinanong siya, ambush, na papunta siya doon sa libing ni Sir Bong. Tapos nandoon yung yung taga TV5. Sinabi, "Oy, meron ka bang Kasi nga yung mga media nga na yan, mahilig yan sa chismis. Kaya nga makikita nyo, di ba, si Lauren Legarda, pinagalitan yung mga yan. Sinabi, "Oy, tagilan nyo, bakit puro chismis ang tinatanong nyo? Ba't hindi kayo magtanong tungkol sa komite ko? Sa mga mga batas na ginagawa namin, ba't puro chismis?" So itong mga taga-media, wala na tong ginagawa kundi chismis papag-usapan. So ma'am, anong Valentine message mo kay Yusek? Putang ina ba tatanungin mo si Inday Sara ng Valentine message tungkol kay Castro tayo na wala naman siyang pakialam sa buhay niyan. Wala naman pakialam si Bongbong sa Valentine si Inday sa Valentine si Bongbong. So ngayon nagtanong na kung anong mga gagawa mo sa Valentine, ay anong yung mensahe sa Valentine. Putang ina, di ba sana magkatuluyan sila. Kasimple Sana magkatuluyan sila. Hayop talaga, no? Siyempre, he must quit yan si Yusek Claire, Claire Castro. Hayop ka. Pati tumbong, mukhang gusto mong dilaan. Hayop ka. Sa sobrang sip-sip mo. Yusek Claire. Simple yun lang, kaikli-ikli ng sinabi ni Inday Sara. Putsang ina niya, nabaliw si Claire Castro. Nabaliw. Tangina niyan. As in, pumuputok, sumasabog yung poker face niya na kunyari pataf siya sa media, sa press briefer. Putangina, deep inside dinudurog siya. Ilang words lang. Sana magkatuluyan silang dalawa. Sana magkatuluyan silang dalawa. Sana magkatuluyan silang dalawa. Ayaw ka. Tapos galit na galit, inis na inis si Auntie Claire, 4 na words lang yun. Putsang ina niyan, ang dami niya ng sagot. Tapos kung ano-ano na yung mga pinagsasasabi niya, 4 na words pa lang.
Sa bawat nagsasalita si Inday Sara, putang ina, sabi ko nga sa inyo, malalim yung sugat niyan. At putya, duguan. Duguan si Claire Castro sa huling bakbakan nilang. Hilig mo naman kasi Claire Castro may pagbanggaan sa magaling. Wala ka namang galing, boba ka, inutil ka eh. Bobo talaga yan eh. Bobo talaga yan si Auntie Claire, bobo yan. Pati English, bobo nga yan eh. Bobo sa English. Tapos nakikipagbanggaan ka sa malakas. O pakinggan natin itong kanilang away. Masaya to. Mahilig naman kayo sa chismis. Dito natin dalhin yung usapan. Mindanao. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang mukha. Nagdadala daw ng kahihiyan si Claire Castro. Simple lang yun. Nagdadala ng kahihiyan si Claire Castro. 6 na words lang yan. Hindi na dapat daw pinakikinggan si Claire kasi dadala lang. Kasi nga yung mga media, tanong ng tanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Claire? Sabi lang ni Inday, hindi na ako interesado sa sabihin niya. Wala namang kwenta sinasabi niya. Nagdadala ng kahihiyan niyan sa Pilipinas. Ba't pa natin pinakikinggan niya? Wala yan. Wala naman wala namang posisyon yan. Walang posisyon yan sa Pilipinas na nakakatulong sa bayang Pilipino. Kupal niya si Yusek Claire eh. Araw-araw sinungaling ang hayop na yan. Sinungaling yan. Puro fake news ang pinaggagawang hayop. Pinagbibintang ng... Oh, mali. Wala yung posisyon sa Pilipinas na nakakatulong sa Pilipino. Ang tinutulungan lang naman ni Claire Castro si Bongbong. Ang tinutulungan lang ni Claire Castro pabanguhin yung pangalan ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, ang tae. Kahit kulayan mo ng pink, tae yan. Kahit budburan mo ng ng ginto yan, tae pa rin yan. Kahit na kahit saan mo ipahid ang tae, mabaho yan. So kung ang magpapabango sa isang taong mabaho din ang utak, wala talagang mangyayari. So yun lang sinabi ni Inday, wala. Naghahatid lang yan ng nakakahiya yan sa bayang Pilipinas. Naghahatid lang yan ng takay mo press officer natin ganyan. Nakakahiya yan. Sa history Talagang nakakahiya. Sayang ang binabayad sa kanya. Puro fake news yan. Araw-araw sinungaling ang Yusek Claire na yan. Hayop na yan. ng lahat ng mga press officer sa buong Pilipinas, kahit na sa buong mundo, walang ganyan ka Indio. Walang ganyang katanga, walang ganyang kabobo na nagpapakalat ng fake news. Mantakin mo sa hirap ng Pilipinas ngayon, putang ina, sa kanyang ganda-ganda. Ang taas na ng dollars, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang pera ng Pilipinas, putya sa kanya ang ganda-ganda. Ang dami ng mga krimen na nagaganap, ang dami ng mga video footages ng road rage, ng mga namamaril, ng mga mini-missile na yung mga sasakyan dito sa Pilipinas. Sa kanya, wala pa rin krimen. Ganyan ang putang ina niya, mambubudol yan katulad ng amo niya. Siyempre, sinungaling si Bongbong. Anong kukunin niya? Matuwid? Hindi. Kasi kung matuwid, kung ako matuwid, kukunin mo. Kung putang ina, hindi ako sasama sa iyo. Sinungaling ka eh. Madadamay ako sa iyo. O kaya ang kinuha ni Bongbong, isang taong walang prinsipyo, para bigyan mo lang siguro ng sweldo, putyang ina, pagtatanggol ka. Kaya nga kinuha siya eh. Mukhang pera yan eh. Ang tigas ng mukha eh. Walang prinsipyo sa buhay yan. Dati panayang banat yan kay Bangag eh. Natapalan na ang pagmumukha niya. Na, basta walang prinsipyo, hindi ba sabi ko nga sa inyo, marami ng mga alok sa amin, tinanggap namin, hindi. Bakit? Dahil sa prinsipyo. Pero yung ikaw, dati kang bumabatikos, tapos putang ina, sa ngalan ng posisyon, sa ngalan ng sweldo, putang ina yan, kahit na naghihirap na yung bayan mo, pipikit mata ka pa rin. Yun ang nakakahiya. So ang sabi niya, mas Kaya yun ang nakakahiya eh. Karapalan ng bilyong-bilyong pinurakot sa mga congressman. Tahimik tong kupal na ba? Yusek lang na ito. Hayop talaga. Kupal talaga. nakakahiya daw si Inday dahil nanuntok ng sheriff. Gago, doon nga siya sumikat eh. Mas nakakahiya siya. Si Auntie Claire, nakulong ng isang gabi.
skandalo sa police station, hayop na yan. Akala mo kung sino? Sa police station, nakulong ng isang gabi daw yan. Natulog yung hayop na yan. Kupal talaga yan. Tanga ka ba? Bobo ka talaga. Doon nga sumikat si Inday Sara sa pambubugbog niya ng sheriff eh. Tsaka, naikwento mo ba kung bakit niya binugbog yung sheriff? Kwento mo kung bakit siya binugbog. Wala kayo talagang kaalam-alam tungkol sa sentimiento ng Pilipino. Alam niyo, sa hirap ng buhay sa Pilipinas at sa yung mga pelikula dito sa Pilipinas, ang haba ng litanya ko pero matagal kasi ako hindi nakapag-vlog, pagpasensya mo. Yung mga pelikula sa Pilipinas, yung bida ginugulpe. Yung bida laging mahirap, 'di ba? Yung bida laging hampas lupa tapos gumante, 'di ba? Yun ang gustong-gusto ng mga tao. Ginugulpi sa simula tapos babawi. Alam niyo yung ginagawa ninyo kay Inday Sara na sinisiraan niyo siya, ginugulpi niyo siya. Gustong-gusto ng tao yan kasi inaantay talaga nila yung pagkakataon na si Inday Sara na binubugbog nyo, yung magra-rise siya from the rubbles tapos sigang-siga siya. Putang ina, yun ang gusto namin. So ngayon, itong ginawa ni Inday Sara, pambubugbog dun sa sheriff. Putang ina yan. Doon siya nakilala ng husto. Inis na inis siya eh, no? Yun lang yung sinabi ni Inday. Huwag na kayo maniwala dyan. Nakakahiya sa mundo yan. Ako umiikot ako sa buong mundo and majority ng mga Pilipino sa buong mundo na nakakasalamuha ko gigil sa kanya. And of course, kapag gigil sa kanya yung mga Pilipinos abroad, di kapag humingi na, kumusta nangyayari sa bahay nyo? Di yung Pilipino abroad, yun ang sasabihin. Ikukwento mayroon kaming spokesperson na bobo. Na Spokesperson na bobo, mahina sa English. Yung antikla na yan, hayop na yan. Boss Dada TV ha. Doon nyo na lang ituloy yung video. 10 minutes lang ang video natin ha. Mag-ano tayo sa kanya. Boss Dada TV. Like and shares. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Babu! Monday, Chinese New Year na dito sa Taiwan. Sinang Kwilo! Hintay ko yung ampaw ko. Magkano kaya ang ampaw ko? Babu!